Habang tumatagal at lumilipas din ang mga araw, ay unti-unti na rin kaming bumabalik sa dati naming mga normal na buhay. Kay raming mga damit at mga gamit ang inanod ng tubig baha ang aking nakita at hindi na ito mapakinabangan. Habang pinagmamasdan ko ang mga gamit na nagkalat, nakaramdam ako ng kalungkutan, ang mga gamit na pinaghirapan at naipundar ng ating mga kababayan. Mas mahalaga pa rin ang buhay ng tao dahil ito ay hindi na mapapalitan dahil ang kagamitan ay pwede pa rin mapalitan. Mapapait man na mga araw ng ating mga pinagdaanan, ngunit mapapalitan naman ito ng mga magagandang araw at puno ng pag-asa. Natatanaw ko na at nararamdaman ko na ang pag-asa ng aming bayan at sa lahat ng kapwa ko Bicolano, pati na rin sa mga pinagdaanan ng pagsubok gaya ng ating mga kapatid sa Batangas man o Northern Luzon o bahagi ng Luzon. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong, mga donors, mga volunteers, mga private na sektor o gobyerno. Lahat po yan ay hindi po namin makakalimutan at tatanawin po namin yan ng utang na loob nang dahil po sa inyo ay kami po ay nabigyan ng pag-asa at naramdaman namin ang pagmamahal ninyo. Tuloy-tuloy na ang pagsasagawa ng clearing operation sa aming lugar. Maraming mga iba't ibang volunteers na galing sa iba't ibang local government gaya ng Sorsogon City, Sipukot, Ragay at iba pang mga munisipyo upang malinis ang aming daan at maalis ang mga makakapal na putik at mga maraming nakatambak na basura. Nung mga nagdaang ng bagyong Christine sa aming lugar ay hindi mo na tumadaanan, puno ng mga makakapal na putik at puno ng basura at hindi mo mawari ang amoy nito at masangsang, mabaho at maraming nabubulok na mga paninda at gulay at mga hayop. Kahit na nga na unti-unti na kaming bumabalik sa dati naming normal na pamumuhay, may mga ibang establisimento na hindi pa rin nagbubukas, hanggang ngayon ay sarado pa rin. Maraming mga negosyo ang nalugi rito, maliliit man o malalaking negosyante ay hindi na makapaghanap buhay ng maayos gawa ng isang trahedya. May mga ilang bahagi sa Naga City ang malinis na at ang iba naman na bahagi nito ay maputik pa rin at punong-puno ng basurang at nangangamoy at nabubulok. Sa bahagi ng ground floor sa Naga People's Mall sa aming palengke, medyo madulas at maputik pa rin at puno pa rin ng basura. Matagal-tagal ang paglinis dito sa sobrang nga namang lawak na pinsala ang inabot namin sa aming lugar. Hindi ko mapaliwanag ang aking nararamdaman. Nakaramdam ako ng masaya at kalungkutan dahil magkahalong emosyon ang aking nararamdaman. Masayang-masaya ako dahil unti-unti na rin nanunumbalik ang dati naming normal na pamumuhay. Sandali itong nanahimik ang ingay ng kasintruhan. Ngayon ay naririnig ko na ang ingay ng aming palengke. Ngunit hindi naman madali, pero lumalaban kami bawat araw na lumilipas at nabibigyan kami ng pag-asa sa bawat araw din na lumilipas. Nakakalungkot na isipin na mayroong mga ibang maliliit na negosyante ang hindi pa rin makapagsimula dahil ang kanilang mga puhunan ay inutangan lamang o hiniram lamang at ang iba naman ay walang insurance dahil nga maliit lang ang kanilang kabuhayan. Bumalik man ang dating normal sa lahat at naisip ko paano yung mga nawalan ng mahal sa buhay at hindi na maibabalik at hindi ito makakalimutan kailanman. Dahil nga sa matinding pinsala sa aming lugar, sa taas ng level ng baha ay hindi na kinaya ng roll up sa isang tindahan at nawasak ito. Maraming mga paninda ang inanod at hindi na mapakinabangan, mga groceries at iba pang mga paninda. Grocery niya inabot po yun ng tubig baha. So sobrang lakas po ng tubig pati yung gate. Yung
Yung ano po, pinasok ng tubig baha. Ayan po. Saka yung mga produkto na mga grocery sa amin hindi na po mapakinabangan dahil nga gawa nga ng tubig baha. Ayan, maraming mga negosyo pong nasira, nawasak, nasayang, nalugi. Nasira po ang mga produkto. Ngayong ika-3 ng Nobyembre taong 2024 ay ipinakita ko lamang sa inyo ang ilang bahagi ng aming kasentruhan at ang palengke na pinakita ko sa inyo na marami pa rin mga establishmento ang nanatiling sarado at marami pa rin mga nakaimbak na basura galing sa labas ng grocery store dito sa aming lugar. Palang araw po sa inyong lahat. Andito pa rin po tayo sa kasentruhan ng Naga upang magbigay po ng update po sa inyo dito ngayon pong November 3. So ngayon po paunti-unti na po na malinis na po ang aming lugar. May mga ilan pa po na hindi pa po nagbubukas yung po yung mga tindahan gaya po nasa likod po natin. At maraming linisin at mga groceries na mga nalugi ang kanilang mga negosyo. Maliit man o malaki dito po pagkakalikasan po ang kalikasan ng ano sa atin ay wala tayong magagawa kundi po kumbaga magpakatatag na lang tayo. So ipapakita ko po ang sitwasyon dito sa aming lugar dito po sa lungsod ng Naga. Sa sobrang ano po ng baha, yung impact baga ng baha kaya po makasira po ng ano po ang harang po yung truck na pinagtanggal ko ng mga basura, mga putik na mga makakapal. Hanggang ngayon siguro abutin pa to ng buwan bago po talaga maging totally recover po itong Naga. So ayan po yung update po natin ngayong araw na to sa November 3, 2024 sa aming lugar sa Naga City. Ingat po kayong lahat. Ayan, God bless po sa inyo lahat. Mga damit ukay-ukay. Mas basura na po ang lahat. Pero talaga kapag tinamaan tayo ng malaking sakuna, pero babangon po kami po mga taga-Naga, Bicolano, mga Uragin. Ang mga Pilipino ay may dugong palaban. Hindi tayo basta-basta magpapatinag sa anumang pagsubok na ating pinagdaanan. Lagi natin tatandaan, merong manawala ay meron din darating na hindi nating inaasahan. Merong kalungkutan pero mapapalitan ito ng kasiyahan. Ang lahat ng mga nawalan ng pag-asa, huwag po kayong sumuko. Darating ang araw ay may awa pa rin ang Panginoon sa ating lahat. Huwag po kayong magsawang magpasalamat sa Kanya at matuto tayo na alalahanin ang ating Diyos na lumikha dito sa mundong ibabaw dahil lamang Siya ang nakakaalam ng ating mga puso at ating mga damdamin. Tandaan natin, lahat ng pagsubok ay ating malalampasan.